Okay, let's go. Hi guys! Here at, ayan, Ichigo Gari. Strawberry picking kami today guys. Look. Ichigo Gari kami today. Hello guys! Welcome back to my channel, Japan Diaries with Hazel. And for today's vlog, part 3 na tayo ng Japan adventure ng kapatid ko. Since day off ko today, syempre hindi pwedeng sayang. Kaya dinala ko siya sa isang very cute at very Japan feels na experience. Strawberry picking dito sa Tokino Sumika Ichigo no Oen. So, ang Tokino Sumika Strawberry Fields. Guys, pagpasok pa lang namin, parang napawaw agad kami. Imagine mo ha, greenhouse na ang linis, tapos puro pula ng strawberries everywhere. As in, nakaka-happy tingnan. Parang nasa strawberry shortcake world ka. At syempre, hindi mawawala ang content. Picture muna bago kain. Kasi nga, content is life. So, ito na nga, 2,200 yen lang. Tapos, may 30 minutes, it all you can strawberry picking ka na. Sulit! Oo naman, basta kaya mong panindigan. Sa first few minutes, behave pa kami. Pili-pili ng magagandang strawberry. Aesthetic kunwari, charot. Pero after a while, naging survival mode na. Parang, oy, mas malaki to. Hindi, mas matamis to. Wait lang, pang ilan ko na ba to? At legit guys, sobrang tamis nila as in, hindi mo na kailangan ng condensed milk or chocolate. Natural sweetness talaga, juicy pa, parang bawat kagat mo may pa-wow moment. Kumbutin ba lang kayo for 2,000? Yung kapatid ko, sobrang game sa una. Pero after mga ilang rounds, napasin ko medyo tahimik na siya. Sabi ko, uy, hindi pa tapos ang 30 minutes ha. Bawal sumuko. Pero deep inside, same na rin ako. Pero no kidding aside, super recommended ko talaga to. Perfect siya for families na may kids. Siguradong mag-i-enjoy ang mga kiddos dito. Couples na gusto ng cute date idea or barkada na gustong mag-try ng something fun at syempre, for travelers, ibang klaseng Japan experience siya. Hindi lang puro sightseeing, kundi interactive talaga. How to get here? Kung pupunta kayo rito from Gotemba Station, sakay lang kayo ng bus papuntang Tokino Sumika. Around 20 to 30 minutes lang, libre lang po siya. At kung galing naman kayo ng Tokyo, pwede kayong mag-train or highway bus to Gotemba. Then transfer to a local bus. Madali lang siya i-navigate and kayang-kaya as a day trip. At ito pa, ang hindi alam ng iba. Yung Tokino Sumika, hindi lang siya strawberry place. Sikat din sila sa kanilang illuminations, yung mga lights na gabi na sobrang ganda. Parang winter wonderland vibes. May mga restaurants din dito, so kung bigla kang nagutom ulit, kahit kaka-strawberry mo lang, sold ka na. Meron ding hotel if gusto niyong magstay overnight. At pinaka-relaxing, may onsen sila. Perfect pampabawi pagkatapos ng kakain at kalalakad. So technically, pwede mo siyang gawing whole day trip or even mini getaway. 島の太陽から桜の空へ夢を乗せて渡ったフィリピナの心胸に抱いてここで家を見つけたアドボの日 Kapatid, kay wala sa mati. 二つの世界 Kim. 小さな笑顔
15 minutes ba, nabungog na ako. Nabungog na ako niya. Wami na mahaw. So, mauto. As in, gamay na kayo mga nakaon mo. Mga nakalima pa ko, nabungog na ako. Dagko, mga good guys. Ang laki-laki ng strawberry. Wala pa kaming 15 minutes. Hanggang 30 minutes daw. Wala na. Full na ako. As in, puno na. I'm full na. That's the problem with this. Kasi di talaga siya, hindi ka makakain ng marami. Ang ganda sana to kung may upuan. I think hanggang May lang to. May katapusan nakalagay sa website nila. Grabe ang tamis. Ay, so grabe. Super lucky. Lucky. Okay, so malalaki na strawberries nila dito. Tingnan mo. Iba kasi napuntahan ko maliliit. Malalaki talaga siya. As in. Kakit ani, uy. Look guys, matagbaw yung kaderes. Oh, Japan feels kaayo. Alam nyo, pag naranasan nyo to, na-try nyo to, napaka Japan feels nyo talaga. Sabi ko sa kapatid ko, oh, na-try mo na to, Japayuki ka na. Japayuki ka na, umidito. Ala! Tingnan nyo guys ha, ang laki niya, promise. Ayan, akala ko malaki, ano pala siya, double. Ayan, diba? Grabe ang Japan, no? From fruits to foods to ano, grabe. You can have it all! Diba? Makahappy lang, as in. Oh. Busog na ako, mga nakasampu na yata yan. Mag-ari mo diri kay doon lang siya sa malapit lang siya guys sa Tokino Sumika, and pwede na kayo dito whole day from Ichigo picking to illumination to Kogin Beer dining, or ma-enjoy nyo na. Tapos kung mahilig kayo sa onsen, nandito na rin. So hindi na kayo gagastos para lilipat-lipat na lugar para mag-kangko. Nandito na lahat. So sa mga malapit lang dyan, kung hindi nyo pa to know, so may ganito dito, mag-i-enjoy talaga ang mga kids, lalo na pag sa bakasyon. So, ayan. Try niyong pasyalan po. Ayan, sa mga galing Pilipinas, o magbabakasyon dito, ilagay nyo sa itinerary to. Panigurado, mag-i-enjoy kayo, dahil diba, napaka-Japan feels niya, promise. Feel ko yung day off ko today, guys. Aurahan. Strawberry picking. Ugay ni mata mo. 違う道でもここにいる夢を一つにして He's an Italians in Japan He's an Italians in Japan He's an Italians in Japan 一緒に歩こう He's an Italians in Japan He's an Italians in Japan He's an Italians in Japan 毎日が物語ない Buffet. Ayan o, ang dami. 公園 So, ayan na nga. After naming magpa-main character sa loob ng 30 minutes strawberry challenge, guess what? Hindi pa kami tapos kumain. Oo, tama, narinig nyo. Kumain pa ulit kami. Dumiretso kami sa Tokino Sumika Mugi Batake Restaurant. And guys, buffet siya. Buffet.
around 3,000 yen yung pay nila. Depende sa time at season. Tapos ang theme is mostly fresh, local ingredients, at maraming Japanese home-style dishes, salads, curry, pasta, desserts, as in halo-halo pero lahat comforting. At yung ambience, sobrang relaxing. Parang countryside dining vibes. Maluwag yung space, maraming natural light, at tipong kahit busog ka na, gusto mo pa rin umupo at magstay. Honestly, after all those strawberries, sabi namin, tikim-tikim lang, pero alam nyo kung paano natapos yon? Yes, round 2. Overall, sobrang saya ng experience na to. Simple lang siya, pero ang daming memories, especially pagkasama mo yung kapatid mo. Kahit busy kayo sa kanya-kanyang buhay, iba pa rin talaga yung bond. Yung tipong kahit simpleng lakad, kain at kulitan, nagiging core memory. It's a reminder na as siblings, importante na nandyan kayo for each other. Check on each other, make time when you can, and don't miss a chance to create moments like this. Kasi at the end of the day, hindi lang to about sa mga lugar na napuntahan, kundi sa taong kasama mo. Thank you so much for watching, guys. Sana na-enjoy nyo ang part 3 ng Japan Adventures namin. Abangan nyo po ang next vlog kasi tuloy-tuloy pa to. Don't forget to like, comment, and subscribe sa Japan Diaries with Hazel. At sabihin nyo sa comments, kaya nyo bang isurvive ang 3 minute strawberry challenge? At may energy pa ba kayo para sa buffet after?